Alright, magandang araw po sa inyo mga kababayan. Welcome back po at tayo po ay mag-uusap-usap muli ng mga makabuluhang bagay-bagay sa politika, partikular na rin sa mga nangyari sa Senado sa nakalipas na isang araw. Sana po inyo po ako samahan, pero bago po yan, ay sana po kayo mag-subscribe, mag-comment, mag-like at marami po tayong videos na na-upload. Sana po inyo pong panoorin. Ngayon po ay magandang pag-usapan natin dahil alam naman natin na nagkaroon ng hearing kanina o consultation meeting ng Blue Ribbon kanina sa pamumuno ni Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo. Pag-uusapan po natin yan dun sa isa kong video na pinost kanina. Pero ngayon po muna yung mga nangyari after that. Yan po gusto nating pagtuunan ng pansin. Si Alan Cayetano. Si Alan Cayetano ay ayaw papigil. Ako, eto nga, nagbigay ng letter ang kanyang kinikilalang General Secretariat ng kanyang partido at pinadala doon sa kabila naman, sa faction naman ni Senator Gatchalian. Anong layunin, anong gusto niyang mangyari ngayon? Dahil ayaw niya tanggapin na ang kinikilala ng hindi lamang ng iba-ibang grupo ng mga abogado, Integrated Bar of the Philippines, ng mga framers ng Constitution, ng mga iba-ibang mga law deans, ng iba-ibang mga universidad, at ganoon din ang 5 naging Senate President, maging ang House of Representatives, ang HOR, at ang Executive Department mismo, ang Presidente, ang kinikilala ay si Senator Sherwin Gatchalian. Pero syempre, ayaw pumayag ni Alan Cayetano. Kaya naman, meron siyang letter. Anong letter niya? Ang sabi doon, tingnan natin. Ang sabi, patungkol sa letter na yun ay nagre-request siya. Nagre-request ng alin? Ng interim administrative arrangement. Iyon. Anong ibig sabihin nun? Ang gusto niya mangyari, magtagpo sila sa gitna ni Senator Sherwin Gatchalian. Hindi siya basta-basta bibitaw sa mga pagpirma ng mga mahalagang dokumento. Ang gusto niya, mayroon silang 2 signatory. 2 sila. Hindi lang basta sa sweldo ng mga empleyado yan, sa lahat yan. Lumalabas sa mga talagang ayaw niyang bitawan. Siguro dahil nakikita niya malapit-lapit na ang impeachment. Malapit na ang impeachment at gusto niya siguro may papel siya talaga. Magkaroon siya ng malinaw na decision making doon, lalo na sa mga ebidensya siguro. Talaga naman kitang-kita. Nakikita natin yung takbo ng sitwasyon ngayon. Kung ikaw ay naniniwala talaga na ikaw ang Senate President, bagamat ang maraming mga sangay ng gobyerno at mga grupo ng mga abogado at iba't iba pang mga legal luminaries na ang kinikilala ay hindi ikaw. Pero dahil ikaw ay naniniwala sa sarili mo na ikaw pa rin ang Senate President, hindi ba dapat itakbo mo yan sa Supreme Court? Pero syempre hindi niya gagawin yun kasi lalabas doon, siya ang magre-request ng TRO para pigilan yung naging election o session noong June 3 dahil nga hindi siya dumalo nun Hindi sila dumadalo. Panay live selling nito ni Alan Cayetano. Panay doon siya nakafocus sa kanyang vlog doon siya nakafocus. But anyway, so ngayon, lumihina ngayon ang argumento niya dahil hindi niya mapanindigan na siya dahil alam niya, dahil balita natin, tinanggal na ang pangalan niya sa signatory ng mga sweldo ng mga empleyado. So ngayon, para ma-release ang sweldo, ang signatory na ngayon, si Senator Sherwin Gatchalian. Ayun. Yun, kinaiinit ang ulo niya siguro yun. Kaya ngayon, gumagawa ng arrangement, interim administrative arrangement, at hindi lamang yun. Syempre, ang gusto niya mangyari dyan, dun sa binigay na sa mga pagdidesisyon, hindi lamang doon sa loob, kailangan 2 sila. Kaya pinakamagandang solusyon dyan? Ang pinakamagandang solusyon dyan, pag nagkataon, pag may tumalon ng pang-13 senador. Iyon. Kapag may pang-13 senador na, tapos na yan. Ngayon, kailan mangyayari yun? Pag nagpatawag ng special session para magkaroon ng official na botohan. At pagka nagkaroon ng official na botohan, tingin ko hindi dadalo yan pero sana nga dumalo siya. Alam mo, lumalakas tuloy yung balita na
alam niyang wala na siyang numero, kaya binoykot na lang niya yung tuling 3 araw eh. Nilabag na lang niya yung sinasaligang batas na mas pipiliin niyang labagin, ano, pag nakatatlong araw na hindi nagsesesyon ang isang sangay ng legislative branch dahil lang walang dahilan, ha. Wala siyang binibigay na notice, walang kasunduan sa House of Representatives, basta lang hindi siya dumadalo. Mas gugustuhin niya 'yon kasi alam niya siguro na hindi niya makukuha si Chis Escudero, sa sampulan sila. At ngayon niya tulad ng na post kong video kagabi, lumalabas nga na si Joel Villanueva ay tumalon na rin, pero dadating daw yan sa special session. Ngayon, bago mangyari yun, syempre anong gusto niya? Magkaroon ng interim administrative arrangement para pag nangyari yun, may kapangyarihan pa rin siya. Di ba? Meron pa rin siyang say. Meron pa rin siyang makakakontra pa rin siya ng mabigat-bigat. Bakit naman makikicompromise sa'yo si Sharon Gatchalian? Bakit naman magko-compromise? Wala ka ng numero. Hindi na nga ikaw kinikilala ng Senate President ng Ikaw lang kumikilala sa sarili mo, Alan. Yun ang totoo doon. Siya lang ang kumikilala sa sarili niya. Ayaw man natin na kantsawan sana, pero ang tigas ng mukha kasi. Ang tigas ng... Alam niyo po, sa tagal ng institusyon ng Senado, ngayon lang nangyari yan at ginawa rin niya sa Kongreso at maging sa Taguig nung siya ay consular ata siya noon eh. So may history talaga to pag nakakakuha ng pwesto, ayaw eh. Hindi lahat gagawin para hindi makapaalis. Natatandaan po natin sa lower house, di ba? Term sharing sila, nangialam si Presidente Duterte kasi bakit ka magkakaroon ng term sharing? Hiwalay ang legislative sa executive. Pero nagkasundo-sundo sila. Pero nung oras na para bumaba, ayaw na niyang bumaba. Tapos pumasok na naman sa eksena si Duterte, nagsorry siya. Nagsorry si Cayetano, hindi lang daw niya naintindihan. Tapos ngayon, wag daw papakialaman ng Malacanang. Pero sa kanya, pwedeng pangailaman ng Malacanang nung siya ang kapartido ng Malacanang. Yan ang problema. Kapag selective ang gusto niyang maging takbo ng batas, namimili ng batas at ito-twist para tumugma sa gusto niya. Katulad na lamang doon nangyayari sa Blue Ribbon hearing kuno nila. Na hindi nga natin alam kung ano ba yun. Yung June 4 ba yun? Yung Thursday ba yun? Nag-hearing-hearingan sila doon, hindi naman pala recorded. So, paano magagamit sa in aid of legislation? Lagi natin tatandaan, yan ay dapat in aid of legislation, lahat ng hearing sa Senado at maging sa lower house para magamit yan, yung mga matutuklasan, yung mga paraan dyan magagamit sa pagbalangkas ng bill para maipasa at maiwasan na sa susunod na panahon mangyari ulit yung mga ganyang problema. Paano mangyayari yan kung di recorded ng Senate Secretariat, di ba? So talagang gulo lang. Simula naging Senate President siya. Isipin po ninyo to. Kung hindi siya naging Senate President, wala namang problema. Naging Senate President siya, nagkagulo sa Senado. Sunod-sunod na yan, walang tigil, walang naipasang batas, sunod-sunod na. Hindi natin alam kung may naipasa, pero sunod-sunod drama eh. Hanggang sa boycott, hanggang sa hindi niya matanggap na yung pagtalon ni Chis Escudero, 10 na lang sila. Ngayon niya, balita natin, ano na lang sila 7 ba sila o 6? Dahil yung isa daw, okay na. No? So may 13 na daw sila Gatchalian. Pero may 3 pa na yung dalawa, malapit-lapit na daw, pero tinitimbang daw kasi, may marami daw kasi mga trolls eh. At yung isa naman, mabigat-bigat din yun. Mabigat kasi kinakasangkutan at mabigat din. Baka mawalang suporta sa kanya. Pero pag nagkapag-nilay-nilay ang mga yan, mangyayari ang mangyayari. Pero ano ngayon mangyayari sa request niyang interim administrative arrangement? Ang balita natin, hindi kinagat eh. Hindi nag-reply eh. Kaya galit na galit eh. Ano? Pero naata siya ngayong press conference eh, kung saan sinasabi niya ata siya pa rin ang pipirma, etc. Yun ang nakarating sa atin eh. Pero malinaw naman na hindi na siya kinikilalang Senate President ng ibang sangay ng gobyerno. So wala na rin visa yun. Siguro yung mga staff niya kikilalanin siya Senate President. Senador pa rin naman siya.
Kasi gusto niya yung Senate President kasi gusto niya siya ang mag-lead doon sa impeachment. Eh, ang balita natin nga, si Chis Escudero ang uupo dahil tandaan po natin, binago nila yung rules doon sa sesyon, no? At na-approve yun, na-carried yung pagbabago na yon. Hanggang dito po muna. Marami pong salamat sa inyo. Alam ko pong bitin pero meron po akong karuktong nito. Doon na lang po tayo mag-usap-usap. Marami pong salamat. Huwag niyo po sana kalimutang mag-subscribe, mag-comment, mag-like. Salamat po sa inyo.